Magandang araw po sa inyong lahat dyan, sa mga suki kong nanonood sa aking video tuwing may upload ako. Magandang araw po sa inyong lahat dyan, magandang gabi o anong oras man yung napanood yung video na to. Ngayon pala ay babalik muna ako sa pagbablog dahil siguro mga 6 na araw ako hindi nakapag-vlog. Mga isang linggo hindi ako nakapag-vlog dahil busy lang kasi kami sa aming trabaho last week nung huli kong vlog kasi nasa kami noon na Portugal, tapos pagbalik namin dito parang talagang nasunog yung katawan ko sa pagod dahil sa daming trabaho, dahil sunod-sunod yung mga on call namin na mga trabaho sa labas na itong dumaang weekend nasa ibang lugar kami, pero talagang sunog na sunog talagang katawan namin, talagang sunog ha, dahil ito yung season nga ng namin ngayon sa hunting, kaya hindi ako, in short, wala akong gana mag-vlog. Pagod talaga, na parang haggard na haggard yung katawan, tapos mga yung parang kulang sa pahinga dahil kahit mag-hunting season na bago sa lugar na yan, may bisita kami dito. Kaya sabi ko, ano ba to? Sunod-sunod yata ang namin, mga namin dito, bisita. Kasi nung bago kami mag-Portugal, dito rin yung namin, may bisita kami dito. Tapos itong weekend na dumaan, may bisita kami dito, yung amo namin. At saka may bisita isa. Kaya sunod-sunod nga ang trabaho namin ng weekend. Kaya ngayon lang ulit ako nagpakita sa inyo, pero ito yung ipapakita sa inyo na magtanim muna ako ng hiranium. Ito namang bulaklak na to ay common naman to na kahit saan saan natin na makita, taglamig man na lugar, tag-init, mayroon to nakikita natin ito. Ang ibig sabihin ng hiranium, ang gusto ko tong halaman to kay mabilis mabuhay. Ito siya. At saka itur ko po kayo sa garden na sa mga rose ngayon na panahon ng utom, kung ano ang itsura. Last ko kasi itong na-tour noong nagputol tayo ng mga lantang mga bulaklak ng rose. Napansin nyo ba yon o napanood nyo yung video na yon? So sa link po, nandyan po yan, yung na yan, yung video na yan na pinutol ko po yon. So tingnan nyo ngayon na dumaan yung mga ilang buwan mula nung pinutol ko. So grabing pagsanga niya, grabing pamulaklak. Akala mo bumalik tayo sa spring season na ang bulaklak niya ay napakaganda. So bago natin ikutan yung garden na yan, ipakita ko muna sa inyo, i-share ko muna sa inyo kung pagtanim ng hiranium na napakadali naman itanim nito madali mabuhay, madali itanim. Kaya galing to siya ng Portugal. Di na ako nagpaalam noon, kinuha ko na to, pinutol ko na to, tapos itanim natin. Actually yung isa nitong paso nakatanim na to Ito yung hiranium, bunutin natin to siya kasi ilipat natin to sa isang paso. Ayan, nakatanim na yan. Bali tatlong putol to yan siya, at saka yung lupa na gagamitin natin, ito yon. Binili lang to namin ngayon kasi galing kami ng bayan. Bumili na kami, buti naalala ni May kanina na bumili ng lupa. Yung malaki sana, sobrang sobrang bigat yung dadalhin kanina. At saka ito yung mga dating tanim ko, mga hiranium. Yan sila. Ayan siya. Ito yung mga sinabi ko nga, hindi naman to sila kung mahirap itanim. Yan. Ito siya. Basta tusok lang yan siya dyan. Wala nang kailangan pa na marko itong ano-ano pa dyan. Basta putol ka lang dyan. Tapos tanim. Ito, mga sabsahan yan. Hingi lang yan. Ito siya. Binili ito pero hiningi ko lang yan sa may gasoline station. Yan yung mga hiranium. Iba-ibang variety rin ng hiranium. Tara, itanim natin ito dito. So wala ko ibang nakitang paso. Hindi ko na to bilhan ng paso kasi okay naman to. Mga mga binasyo na mga paso na may mga tinanim din. Take advantage ko na siya na dyan itanim yung hiranium. Sige, tara, itanim natin to. Napansin nyo, nakatsinilas lang ako dahil day off namin ngayon. Naawa naman ako sa kanya kung hindi ko to itanim. Kaya nakatsinilas lang ako. Pasensya na kayo ha sa tsinilas ko. Dito natin yung tanim. Uy, problema mo dyan. Isa ko. Ang problema mo dyan, tutok. Ibang lupa to. Pang lupa talaga siya.
kagaya nung parang dinagdag ko nung iba na iba yun. Ito sa lupang lupa. Ayan. Iba nito, iano ko to, dagdag ko to sa mga may mga kulang doon. Dagdag ko yan siya. Itong uranium na to, ang bilis na to ano ha, ang bilis na to itanim. Ay, ganito, pinutol ko lang siya dito. Tapos itusok lang sa ganyan. Ganyan lang. Kasi ilang bilis na ako nagtanim nito, ang bilis mabuhay. Ayan. Pagkatapos nito, tour tayo sa mga rose. Sabi ko kanina, tour tayo sa mga rose. Kung ano ang rose pagdating ng utom. Diligan natin agad. Usod yan. Usod. So ito hiligpit na muna ito. Ligpit ko muna to. Tapos tour tayo sa rose. Okay, punta tayo sa mga rose. At saka pakita ko rin sa inyo yung during the time na summer na pinutol ko. Pakita ko sa inyo kung gaano siya ka... Well, pangit talaga yun. Nung pag summer, pangit yun eh. Yung mga rose. Ngayon tingnan nyo, ang ganda. Parang bumalik ka sa ano, yung tagpamulaklak, yung sa spring. Ito mga halaman dito, pagdating kasi ng taglamig, kailangan talaga magpalit sila rin ng ano, ng ano nila, yung timpla ng pagka ano nila, timpla ng pagkahalaman nila, dahil iba talaga dito pag itong lugar, itong sunan dito sa amin pag taglamig, talagang malamig kasi nagfo-frozen pag umaga. Kaya namumuti itong mga dahon dito, kaya pagdating ng ano nito, parang basta magpalit sila ng kulay. Pero pagka dating naman ng ano niyan, hindi na masyadong malamig, unti-unti sila nang babago, pero ano pa yan, next year pa yan, dahil mga February or March magpapalit na naman sila ng anyo yan. Unti-unti yung mga dahon na sisibol, yung mga green na yan, gaganda na naman. Ang ano kasi, ang halaman pagdating ng winter season, hindi masyado yung tumutubo ng mga dahon. Kahit anong klaseng halaman dito pagdating ng winter, kahit saan naman, di ba? Pagka ganitong winter, hindi masyadong tumutubo ang mga dahon. Kaya yun, hindi masyadong matrabaho. Unlike sa pagdating ng spring na maya 2 weeks lang yan, tutubo agad yung mga dahon yan. Mag-iba talaga ang klima ng spring kaysa ibang season. Itong taglamig sa umaga, masisira talaga to sila. Kahit anong dito, halaman. Ayun, dito tayo sa may entrada. Nakita nyo yung mga rose na ito yung sinabi ko na ginupitan ko nung summer. Ipakita ko sa inyo yung clip na to na naggupit tayo nung summer. Ito wala na eh. Talagang tuyong-tuyo na siya. Kaya ang ginagawa ko nito is tinatanggal ko pag ganito na yung forma ng mga bulaklak. So puputulin to siya dito para pagka niyan, may tutubong sanga, yun naman yung magdadala ng mga bulaklak. So pagka nagkaroon siya ng medyo lamig kunti ng panahon, itong summer wala talaga tayong chance nito na magkaroon tayo ng mga bulaklak na lalabas. Pagkapapasok na medyo na lalamig na, pagdating month of October, yung mga sanga nito is lalabas na. Kasunod yun, yung mga bulaklak na rin nila. Sa kabila, mag-umpisa sa may dulo. Sombrero ako guys kasi init nga eh. Lalabas ang init. Sakit sa ulo. Kaya kita yung sombrero ko. Kahit sakit sa ulo pa rin yan. Dito ko magsimula. Wala dyan. Hanggang doon. Tapos ingat tayo. Hanggang saan tayo abot ngayon? Pag ganito
dito parang nagha-harvest. So ayun po, yung ginawa natin nung summer na yon na nalanta na sila pero sa ngayon napakaganda na yung tumubo. Tingnan nyo, makikita natin yung bulaklak nito. Ang ganda ah. Pulang-pula pero ang problema nito may ano naman to sila, parating na problema ngayong mag-umpisa na yung sobrang lamig. Kasi ang mangyayari kasi nito yung bulaklak nito ay mangingitim. Kuha tayo ng ano ha, kuha tayo ng isa dito. Yung parte dito, ito yung mangingitim, pati yung mga ano niya, yung mga tulips niya, magkaroon din ng itim yan. So wala na siyang silbi. Kaya pagdating ng ano nito, ng sobrang lamig, mangitim, tapos yung mga dahon niya maninilaw. So time na yan na puputulin na yung mga dahon, yung puno pala, yun na yung ano na talagang ano na siya. Totally putol na siya. Lilinis to siya dito. Sa ngayon, ako talaga nang hinayang talaga ako nito kasi nga napaka ano nila napaka healthy yung mga bulaklak. So banda rito makikita natin yung napaka healthy na mga bulaklak. Sa ngayon di pa sila lanta dahil ano na, di pa masyadong tumira talaga yung mga lamig, pero yung pag umpisa to na mag 0 degree na, yung negative 1 mula sa 0 hanggang 1 tapos negative 2. Yan na ito yung dahilan na sobrang manilaw to siya. Dapat doon na tayo mag-umpisa na mag-cutting nito na pinakapuno dahil yan na po yung pangitingnan na nagkaroon ng ganun ng kulay ng mga bulaklak. Tsaka naninilaw yung mga dahon. So bantayan nyo yan o i-update ko po kayo kung paano natin ipuputulin yung mga dahon na yan ng ano, ng puno ng rose. So dito sa triangle ganun din, yung banda ron makikita natin ng napaka ano niya, napaka healthy yung mga bulaklak. Dito tayo. Parte dito, napaka healthy yan. Papunta ron. So yun nga sabi ko kanina, hinayang talaga ako kung magkaroon to ng lanta. Kasi di pa talaga dumating sa amin dito yung temperature talaga na sobrang lamig na ano dito, yung maghamog sa umaga. Ito gagawin natin to pagka nag-umpisa na to sabagay nag-umpisa na nga yung naninilaw yung sa baba. Pag ito yung titirahin tong linggo na to kasi may posibilidad na yung temperature namin dito ay bababa. Ito sila mawawala talaga to dito. So ang rose kasi pag ganito taglamig na, basta wag lang yung masyadong malamig, yan ang gustong gusto nila ng temperature kasi talagang sisibol talaga yung mga bulaklak nilang napakaganda. Kaya nakikita natin ngayon dito ang mga bulaklak nito parang fresh na fresh pa. So lipat tayo sa kabila para doon natin makikita rin natin yung doon, tsaka ang ganda pa din nila doon. Nakita natin dito, ganun din, napakaganda. Ito yung may clip din ako nito, ipapakita ko sa inyo. Yung nakaraang summer na nagupit din tayo dito, mula dito napaka healthy pa din yung mga rose. Ito sa side na to, napaka ganda pa din dito. Ito yung isa to sa dahilan kung bakit ngayon napakaganda nila dahil hindi pa sila galing sa init tapos biglang inulan, tapos hindi naman masyadong ulan na ulan, malamig ang panahon,
lalo pag sa bandang gabi hanggang umaga, yan, medyo malamig ngayon dito. Pero malamig wala pa kami dito ngayon kasi di pa kami nag 0 grado. So ito yung naano ko na ito yung season sa season namin ngayon ng utom. Kikita natin ang mga puno na nagkalaglagan ng mga dahon. Pag utom kasi hindi lalong parang kulang yung paligid mo kasi siyempre yung mga dahon na nawawala. Pero pagdating na naman ng spring yan, babalik sila, dadahon ulit. Yan naman, lililim na naman yan. Pero pag ganito, parang ang liwanag ng paligid mo pero niya, parang madumi yung paligid mo dahil sa mga dahon na nagkalaglagan. Kaya ito yung tiempo na ganitong taglagas ng dahon. Pero ano lang yan, samantala lang yan kasi pag ilang buwan naman babalik naman ulit yung mga dahon ng sisibol ulit ang mga dahon, lalo pa yung mga bulaklak pag ganitong spring season. Ang ganda talaga. Ito yung nangyari ngayon na utom pero ang paligid, ang garden ay bumalik sana sa napakagandang paligid. Kaya lang parang temporary lang kasi mawawala nga to pagdating ng sobrang lamig. So itong video na to, ito yung naihatid ko sa inyo ngayon sa aking mga suki. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood sa aming video. Hayaan nyo, marami pa akong ihahatid sa inyo na mga update tungkol po dito sa aming mga trabaho. At muli ako'y magpasalamat na sana'y tangkilikin nyo pa ang aming mga video. Maraming salamat po sa inyo dyan. God bless po sa lahat.